Yo, what's up? Magandang gabi po sa inyo lahat. Silver Voice TV nga na naman po pala ito. Mga kaibigan, ginulantang na naman ng idol natin na si Sir JM Siyasat. Isa po sa pinaka-respetado kapita-pitagan sa larangan po ng pamamahayag sa field po ng sports, mga kaibigan. Medyo itong post na to, mga kaibigan, ay iiyak ang mga illegitimate fans. Iiyak po yung mga kangkong fans dito, mga kaibigan. Popost ko po, titingnan nyo po dyan, ha. Basahin po natin. Sabi po ni Basa, sabi po ni kapatid na JM Siyasat, tuloy, sapagkat the number one rule in reporting anything related to former world champ General Casimero is to fact check. Yan, sabi niya, his social media accounts are notorious for spreading fake news. Aba, naku po, dahil mag-iiyakan ito. And out of this world narratives. Aba, tuloy natin. As such, a careful deliberation of anything he says is mandatory. Naalala po namin nung ang kampo po niya, ito pong nurse na nasa US, na nasa San Diego, nung kanila pong ipinabalita sa isang network po dito sa Pilipinas, ang isang hindi beripikadong balita, ngunit sila po ay nagtiwala dito sa kampo ng boksingerong ito. At ang nangyari po, at the end, nag-resign po yung field reporter dahil nakuryente po. Ano po yung ibig sabihin na nakuryente? Nagbalita po siya without verification, ayun pala po mali. Ayan po. Hindi ko nasasabihin yung pangalan niya. Yung mga tumututok sa istorya namin, kilala sila. Tuloy natin. Rule number 2 is to fact check again. Aba, nag-fact check na sa una, fact check again. Rule number 2, because you just never know with the guy. Rule number 3 is to extensively doubt him and his band of amateurs. So, rule number 3, kapag may inanaw sila, naku, dapat magdududa daw. Sabi, ang lakas talaga nito ni Sir James Siyasat. Okay? Band of amateurs, tinawag niyang band of amateurs yung mga kasama. Well, they are composed of newbies kasi, none of them is actually very experienced in terms of yung kaalaman nila with regards to boxing. Yung ilan sa kanila mga vlogger, yung ilan sa kanila mga supporter online na naging team members. Tuloy natin. Once you get past those 3, then you give yourself a 50-50 shot if this guy is even worth the coverage nowadays. So, pag napasan nyo na yung tatlong parameters na yon, meron ka palang 50-50 lang. Kalahati lang. Aba, akala ko 100% ibang klase talaga to Sir James Siyasat. Tuloy natin. Should you need proof that this man is a certified fake news merchant? Haba, go back to a video his team published in June 2022 claiming that he holds the WBO World Bantamweight title a month after he was stripped by the major sanctioning body. Tagalogin ko lang para po sa kapakanan ng mga kangkong fans. Sabi po dito ni Sir James Siyasat, example nung June last year na kiniklaim ng boksingero na ito na siya pa rin ay kampiyon kahit isang buwan na siyang na-strip ng WBO. Aba, okay? So, baka na naman sabihin nyo, ay, ano yan kuhan lang yan. Fake news, hindi po. You can fact check. Alright, June, kiniklaim mo pa na champion ka, you are actually a month stripped na by the WBO. Tuloy natin. I can cite more examples but I rest my case. Tuloy natin. Itong boksingero nga na ito, na hindi ko nababanggitin dahil masikat na ako, 31-4 with 21 knockouts, also claimed that he currently holds the WBO Bantamweight title, which is not the case. Exactly, mga kaibigan. So, ano pong ibig sabihin nito? Mga kaibigan, bago pa kasi naging YouTuber ang lahat. Dati kasi, shoutout kay Brother Pau Salud. Si Pau Salud ang pinakauna talaga eh. Ako, matagal na akong niyayaya ni Pau, pero na ano lang talaga ako, nainganyo ako noong 2021. So, ang kadalasang disiplina, or ang disiplina talaga po ng mga journalist, kagaya po ng, ang MASCOM, ang broadcasting course, ang mga journalists, iisa lang po ang kanilang disiplina when it comes to this, Before you release any information, any news, make it sure that your source is reliable. Make it sure that it is verified, mga kaibigan. Ano pong ibig sabihin nito? May pinabalita. Hindi ko kaagad yun ibabalita kung ako yung reporter.
'Di ba? Kukunin ko muna yung magkabilang panig, 'di ba? Halimbawa, ito, interviewin ko muna, and then yung halimbawa kung departamento kung saan na-fall under itong kung ano mang claim niya, i-verify ko. Hindi po pwede yung may ganito kaming ginawa, i-report mo na. Ay, no, sige, tiwala naman ako sa'yo, i-report ko yan. Kuryente ang tawag doon. Kuryente ka doon sa layman's term or in layman's term ang tawag doon na fake news, mga kaibigan. So, ngayon pong panahon na ito, napakarami ng vlogger na wannabe source ng balita sa boxing. Mag-ingat po tayo. Kasi ang dami po dyan, si ganito, ay ganito na. Si ganito, ilalabanan na si ito. Si ganito, ay takot kay ganito. Ngayon, pag pinacheck mo or pinanood mo, clickbait lang pala. Anong ibig sabihin nun? Gumagawa ng mga maling naratibo, maling mga title ng mga content para lamang po mapaklik yung tao. So, yan po ang nakakalungkot, mga kaibigan, sa mga vlogger po na ito na nasa circle po nitong dating kampiyon, mga kaibigan. So, kudos sa iyo, Sir JMC Yasat, na kung gusto nyo pong basahin ang kanya pong post, punta po kayo sa JMC Yasat official Facebook page at mag-comment po kayo, ibigay nyo po ang inyong mga kuro-kuro. Kayo po ba isang ayon dito sa post ni JMC Yasat? Kung ako po tatanungin, ako po isang ayon. Pero let me know, comment down below. At kung hindi ka hindi ka naman sang ayon sa sinasabi ni Sir JM, sa sinasabi ko, ipaliwanag mo ng maayos. Hindi yung ad hominem. Ano pong ibig sabihin ng ad hominem? Porket ba hindi ka sang-ayon sa sinasabi ni Sir JM, tatawagin mo ng kalbo ka, tatawagin mo ng piling kung sino, si SB. Hindi ka lang sang-ayon, tatawagin mong pogi. Alam, wag ganon. 'Di ba? Yun yung mga dahil hindi mo ma-justify yung point mo, tutungo ka dun sa personal o na mga atake o dun sa mga physical appearance, yun ang bibirahin mo. Hindi yun nagpapakita ng matalinong pakikipagtalastasan. So, I am challenging each and every one of you. Comment down below kung kayo ay agree o hindi kayo sang-ayon sa aming mga sinasabi, and make it sure that it will be properly justified. Maraming po salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Silver Voice TV. Peace.